welcome again sa aming YouTube channel. So for today's video ay pang day 3 na tayo ng ating house journey. Yung day 1 natin ay hindi masyadong marami yung nagawa nila. Pero bago ang lahat, nakikita nyo yung lona. So ayan, medyo mabagal yung paggawa ng day 1 kasi nga medyo nalakas ang ulan. Pero ipinorma pa rin nila. Tapos yung day 2 natin ay nakita nyo may pagbabago na. Tapos yung day 3 ay natanggal na rin nila yung kahoy at nalagyan na rin nila nun sa may taas. At ito na nga, yung day 3 ay medyo masinsin ng kaunti yung gagawin kasi yung mga maliliit o yung mga maliliit na sulok-sulok ay kailangan na nilang lagyan. So sa paggawa pala ng tiles or sa pagkakabit ng tiles ay mabusisi siya kasi kada isang sukat ay kada putol pala ay kailangan sukatin. Tapos hindi siya pwedeng putol ka na lang ng putol. Susukatin mo muna bago puputulin. Tapos ayun, nilalagyan lang nila ng marker ng pentel pen para may tanda. Ayan, medyo maganda-ganda na yung ating bahay. Nakita nyo na yung pagbabago. So, unti-unti lang yung pagpapagawa namin ni Irog ng bahay. Kapag may sobra ay push. Kapag may kulang ay ipon muna para hindi tayo masyadong mabigat, para hindi ganong masakit sa bulsa. So, hindi naman to ganong malaki yung gagawa nila ng tiles kasi yung iba naman yan ay may pintura. Pero, ayun na, mangarap lang tayo, magsumikap, magtipid, at syempre, maniwala tayo na mahahagkan natin yung ating mga pangarap. Dito nga sa day 3 ay share ko din sa inyo nung una kami nagsasama ni Irog ay talagang maliit lang yung bahay namin. Tapos every 6 months lang kami nakakapagpagawa ng bahay. Nung una, syempre hindi ko natutulungan si Irog sa financial. Pero masipag si Irog kasi nagko-construction siya, namamasada, nag-electrician. Maano siya sa trabaho, hindi naman siya choosy sa trabaho. Hanggang sa paunti-unti, every 6 months ay nakapagpagkabit kami ng kontador, kuryente, tapos ng nawasa, nakapagpagawa kami ng kusina, tapos napasalamin na namin yung bahay. Tapos ayun, nung nakapag-apply na ako sa trabaho, as factory worker ay nakapagtrabaho ako. Tapos ayun, nagkatulungan na kami ni Irog, natulungan ko na siya, namamasada siya, nag-electrician, construction pa rin siya, tapos meron pa kaming bukid. Nagtulungan na kaming dalawa kasi yung anak ko noon ay medyo malaki na siya, daycare na siya, hindi naman ganun bantayin yung anak ko. Hanggang sa nakapag-abroad ako, syempre sa pag-abroad dito sa bansang Israel ay alam naman nating lahat nung una, nung hindi pa uso ang government ay malaki ang gastos sa agency. So madami pa kaming mai-share sa inyo ni Irog na kwento ng aming buhay. Hanggang sa susunod, sana isubaybayan nyo pa ang aming kwento. Hanggang sa muli, thank you for watching. Ang mahalaga ay umuusad tayo. Hindi dapat tayo magmadali sa buhay. Di baling mabagal, ang mahalaga ay merong progreso. Hanggang sa susunod, thank you for watching. Bye! Lihit raot!